Naalala ko po, last time na nag-preach ako dito, ang title po ay Prerequisites for Casting Out Demons. Mostly po, tayo ngayon ay nasa deliverance ang ating mga message. Yan po yung mga narinig natin kapag nag-preach po ang inyong bisya. Sabagat yung ministry na yan ay ministry ni Jesus at yan po ang nagkukumpleto ng ministry. Amen? At natatandaan natin, ang mga prerequisites, dapat ikaw ay true believer, ikaw ay true obeyer, at ikaw ay true deliverer. Amen. Yan po yung mga prerequisites para mapalayas yung demonyo, para lumayas ang demonyo, maging tunay kang mananampalataya, tunay kang masunuri sa Panginoon, at tunay kang malaya para magpalaya. Amen. At ang equivalent doon, pinagpala tayo. Amen po. Ang plano ng Diyos, ang pagpapala po sa atin ay yung pong matuwid na pamumuhay. Amen. At last time, nag-preach po tayo sa Isabela. Ang ating topic naman doon ay the danger of making two masters. Kapag dalawa din ang sinasamba mo at pinaglilingkuran mong Diyos, you are in a dangerous life. Amen? Yung buhay mo ay delikado. Amen? Sabagat wala pong makapaglilingkod ng dalawang Panginoon. Hindi pwede maging dalawang Panginoon mo. Asawa nga, hindi pwede dalawa eh. Pag sinabi ng Bible, isa lang ang asawa mo. At ang nangangaral at tagapangasiwa at naglilingkod sa Diyos, isa lang dapat ang asawa. At ngayon po, ating tatalakayin ang message po ng title ngayon ng message ay Filling the House of God. Punuin yung House of God. Tayo po yung sa panahon ngayon, hindi itong building yon. Ang tinutukoy po dito ay yung pong temple of the Holy Spirit. We are the house of God. Kaya sabi ni Jesus, my house will be called a house of prayer. Ang ating text po ay Matthew 12, 43 to 45. A very important verse po, no? Matthew 12, 43 to 45. In verse 43, when an evil spirit leaves a person, it goes into the desert seeking rest, but finding none. Verse 44, then it says, I will return to the person I came from. So it returns and finds its former home empty, swept, and in order. Verse 45, then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself. And they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before. That will be the experience of this evil generation. May the Lord bless upon reading of His word. This teaching is addressed to the scribes and Pharisees who confronted Jesus, charging that He cast out demons by the power of Beelzebub. Ito pong text na ito, itong passage na ito po ay ina-address ni Jesus. May mga scribe at pariseo na siya ang kinakausap niya tungkol po dito. At sabi ng mga pariseo at mga skriba, si Jesus daw ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo. Amen? And ito pong responded ni Jesus, sabi niya, a kingdom divided against itself cannot stand. Meaning, Satan is not casting out demons. Hindi po pwedeng palayasin ni Satanas. Amen? Ang demonyo. Jesus' ministry is by the Spirit of God, and whenever demons are cast out, it is evidence that the kingdom of God is manifested. Doon po nakikita, nagahari ang Diyos kapag lumalayas ang demonyo. And those who are not allied with Jesus in deliverance are against Him. Kapag meron pong ministry na hindi nakakatulong ni Jesus sa pagpapalayas ng demonyo, kalaban yon. Sabi niya, kapag hindi panig, kalaban. Kasi may nagpapalayas ng demonyo,
Sabi ng mga alagad, Lord, papatigilin ba namin? Hindi naman natin kasama yan. Sabi niya, ang hindi nagkakalat ay sa atin. Ang di laban sa atin ay atin. So kapag ka meron pong deliverance ministry at hindi ito sinusuportahan, laban niya kay Jesus. Amen? Kaya pag-isipan ng mga born again, ng mga pastor, ng mga Kristiyano, na siya ba ay allied doon sa, o nakakatulong, o supportive ba siya sa ministry ni Jesus about deliverance. And those who are not allied with Jesus in deliverance are against Him. It is blasphemy when the work of the Holy Spirit in deliverance is credited to demon. Instead, dapat ang mga believer must take a step. Amen. Hindi, ito po ay blasphemy. Sabi ni Jesus, yun daw pong kasalanan sa ama at sa anak, pwedeng mapatawad. Pero merong kasalanang hindi mapapatawad kapag nilapastangan ang banal na Espiritu. Sa deliverance ministry, ang kapangyarihan po ay ang banal na Espiritu. Kaya sinabi po ni Jesus, a kingdom that is divided itself or against itself cannot stand. Kasi sabi ng mga Pariseo at mga Eskriba, yun daw pinapalayas ni Jesus na demonyo, may kapangyarihan galing di sa demonyo. Kaya sinagot niya yon, hindi po pwedeng palayasin ni Satanas ang mga demonyo. Utusan niya yan. Disciple niya yan. Pinapatrabaho niya yan. Amen? Iikot siya mga demonyo. Sabi ni Satanas, okay, pumunta ka na sa mga bahay ng mga born again. Utusan yan. At minsan, sasama pa si Jesus para ipagmalaki ka. Pagka naman nakita, ito yung bahay to ng born again Bakit yung nanay lang ang nasimbahan? Ito, tulog tong mga pamilya. Yung anak. Sabi ni Satan, akin yan, no? Sabi ni Jesus, oo nga, pero hintayin mo, pag na-deliver yan, magiging akin ulit yan. Amen. Dati tayo nahawakan ng dyablo. Mula na magkasala, si Eva at si Adan, nadamay na po tayo. Kaya ang tawag doon ay sinful nature. Kaya hindi pwede sabihin ng sino man, o kahit nagpapastor na siya, na sabihin niya ay wala siyang kasalanan. Amen? All have sinned and come short. Lahat ay nagkasala. At hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Now, kailangan po, meron pong isang nabasa po ako, na siya po ay deliverance minister sa ibang bansa, doon sa Colorado. Napunta po siya doon at siya ay natatakot sa ahas, pero bundok po yung kanyang tinirahan kasi may gagawin sila. May kapwa pastor siya doon. Kaya sabi niya sa kapwa niya, pastor, naku, nakakatakot naman dito. Ang mga ahas ay, makamandag. Di ba pagka ang isang tao natuklaw ng ahas, on the spot, namamatay. Hindi na na-hospital Kaya sabi niya, nakakatakot naman dito. Pero sabi ng kanyang kaibigang pastor, huwag kang mag-alala. Itong lugar na to ay napakataas, 10,000 feet ito. Kaya sabi niya, hindi makakaakyat dito ang demonyo pag mataas na. Amen? Kaya ngayon po, atin pong alamin how to climb to spiritual heights where the demons can no longer influence the believer. Kasi marami mga believer na influence pa ng demons. Yung late ka lang nga dumating at yan ay kapag ugali mo na, baka influence na yan. Check mo yung motives mo, check mo yung sarili mo. Bakit ako lagi late? What happens to me? Amen? Check your motives. Pag sa kainan, galaan, ibang mga kalayawan, isang oras ando ka na bago pa magsimula. So check mo, no? Magseselo sa iyo ang Diyos. So ano ba ang mga spiritual heights? Yung mga level na to para hindi ma-influence ng demons ang mga pastor at mga believers. How to climb to spiritual heights where the demons can no longer influence the believer.
Dapat wala na yung demonyo, hindi na dapat bumabalik. Sa text natin, bumalik yung demonyo. Sa kwento ni Jesus, at ang kasama pa, na evangelize 7, kaya 8 na sila doon. Kaya sabi ganon, yung po ang mangyayari sa mga henerasyon ng mga wicked at masasama. Amen. Kapag na-born again tayo, umalis na ang demonyo, dapat hindi na empty, hindi na ito swept, hindi na ito put in order, hindi na ito bakante. In other words, puno na to ng Panginoon. Amen? Kailangan fill the house of God. Punuin natin, maghari na ang Panginoon. Paano tayo aakyat? Number 1 step, you must repent promptly. Pag sinabing promptly, opposite ito. Pag sinabi naman, obey the Holy Spirit promptly. Pag sinabi promptly, wala na pong tinatawag na delay. Wala na sinasabing, saka na lang. Magbabago rin ako, saka na lang. Mag-repent din ako, saka na lang. Hindi muna ngayon. Hindi po ganon. That is the first step to spiritual heights so that the demons can no longer influence the believers, the leaders, the pastors, the born again. In Matthew 12, verse 40, Jesus said, "For Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the earth, or in the heart of the earth, for 3 days and 3 nights." Dito po nagtatanong ang mga Eskriba at Pariseo, ano ba ang mga palatandaan? Kaya ang sinabi ni Jesus, ang palatandaan na dapat tingnan ninyo nung si Jonah ay pumunta sa Ninibe, kinain ng dambuhalang isda. 3 araw, 3 gabi. Pero ang mga taga Ninibe ay nagrepent. Amen? Sabi ng verse 41, the people of Ninibe will rise up against this generation on judgment day and condemn it because they repented at the preaching of Jonah, and now someone is greater than Jonah and you refuse to repent. Yung mga scribes at pariseo, they refuse to repent. Amen? Nandiyan na yung kaya nga sabi, tatayo, pagdating ng paghuhukom, maninindigan ang mga taga-Ninibe at sila i-condemn ang mga pariseo at scriba dahil hindi sila nagsisisi. Amen? They refuse to repent. So, sa mga born-again believers, sa mga leaders ng church, hindi po pwedeng ang repentance ay next time na lang. Amen? Dapat, you must repent promptly. Ngayon na. Amen? Huwag mo na iuwi sa bahay nyo. Kung meron ka dapat ipagsisi sa kasalanan mo ngayon, ngayon na. Di mo alam, bukas, iba ng araw. Amen? Ang Diyos, hindi mo dapat katakutan. Kaya kang patawarin ng Diyos. In Matthew 12:45, the last state of that man is worse than the first, even so shall it be also unto this wicked generation. Pag walang repentance, merong wickedness. At siyempre, pag isang tao, kaya ang family, o ang head of the family ay wicked, siyempre, may generation yan. Maapektuhan. Amen? So, dapat ang repentance promptly. The devil is given an opportunity to attack when we neglect to repent our anger. Halimbawa, galit ka. Ayaw mong pagsisihan, ayaw mong aminin, ayaw mong tanggalin yung galit mo. You are giving an opportunity to the devil. Pagkakataon na yan ng demonyo kapag may natitirang galit sa iyo. Amen? So, repent promptly. Bakit kailangan pa mag-stay yung galit? Sino ba ang dapat masusunod? Amen? Hindi tataas yung spiritual life ng mga born again kapag sila, yung kanilang anger ay hindi nila napagsisisihan at tinatalikuran. No advantage comes from postponing repentance. Ipopostpone ko muna to, repentance, saka na lang. Gagantihan ko muna siya. Amen? Alam mo, may mga kaibigan ka talagang dumarating sa iyo. Amen? Kaya kailangan maging matalino ka lang. May mga kaibigan, sila yung mga user. Amen? Sila yung mga destroyer. Amen? Sila yung mga marites. Ang mga kaibigan, no? Mag-ingat ka, no? Minsan magagalit ka dyan eh. Kaya yung galit mo, andyan dyan pa.
Kahit sa family. Pero kailangan mo mag-repent. By prompt repentance, one climbs to a level where the demons cannot influence your life. Amen? Yun po ang unang level para yung ating spiritual life tumaas. Hanggang ngayon, kailangan mo pa rin yan. Amen? So, that is number 1. Spiritual heights. Amen? Kailangan maging mataas. Kaya tingnan mo yung snakes. Sabi nga ng Luke 10:19, I have given you authority to tread and trample on snakes and scorpions. Paano sila matread, trample? Wala kang repentance. Wala ka sa spiritual heights. And number 2, you must walk in love. Amen? Kapag na-born again tayo, kailangan yung pag-ibig na maka-Diyos, nandyan na yan, nilalakaran mo na yan. Ina-apply mo na yan. Ginagampanan mo na yan. Ginagawa mo na yan. You must walk in love. Pag sinabing must, hindi ka po pwedeng umatras pa. Amen? At iyan ay demand. You must walk in love. Yung pag-ibig, opposite ng hatred. Hindi mawawala yung hatred, yung pride, pag walang pag-ibig. God's love destroys Satan's ultimate objective. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, yung demonyo, panalo pa rin ngayon. Kaya nga dahil sa pag-ibig ng Diyos, na-destroy niya yung demons. Yung pag-ibig ng Diyos, nasa iyo na rin. Nasa akin na rin. Nasa atin pong lahat. Amen? It will destroy Satan's ultimate objective. Ano bang gusto ng demonyo? Bakit ang mga tao ayaw pang palayasin ng demonyo? Alam mo po, kapag lumayas ang demonyo, mababawasan ng kahirapan, mababawasan ng alitan, pagkagalit, tampuhan, samaan ng loob, mababawasan po yan. Pag lumalayas ang demonyo, maalis ang kampi-kampi. Maalis pati yung pride, maalis pati yung lust. Amen po? Kasi yan ang ultimate objective ni Satan. Yung lagyan ng tao ng lust, magkaroon ng immorality pati simbahan, magkaroon ng pride sa simbahan. Instead na humility. Amen? Instead na love, nagiging hatred. So the same love, forgiveness on our part, keep us out of the devil's reach. Hindi ka na maaabot ng demonyo, hindi ka na matatas ng demonyo kung may pag-ibig talaga yan. Amen? Kasi nawawala yung pag-ibig. Kailangan you must walk in love. Sa ayaw at sa gusto mo, kung totoo ang Diyos ang naghahari na sa puso mo at ikaw ay gusto mong tumaas, ang buhay spiritual mo ay napakatagal mo na, 10 taon, 20 taon, 30 taon, ganyan pa rin ang buhay mo, hindi tumaas. Nandun pa rin yung ultimate objective ni Satan kasi you are not walking in love. In Matthew 12 verse 50, anyone who does the will of my Father in heaven is my brother, sister, and mother. Ang umibig sa kapwa natin ay kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, during that time, nang merong pinalayasan ng demonyo, merong deliverance, sabing gano'n ng mga tao sa labas, Panginoon, gusto kang kausapin, narito yung mga magulang dito, mga kapatid mo. Sabi niya, sino mang sumusunod sa aking sa kalooban ng Ama, siya ang aking kapatid. Siya ang aking magulang. Sabi niya gano'n. Amen? Tingnan mo, sa Matthew 5:46, if you love only those who love you, you are not walking in love. What good is that? Even corrupt tax collectors do that much. Kaya rin gawin nila yan. Yung iibigin mo, yung gusto mo lang ibigin, kaya rin gawin yan ng mga tax collectors. Kaya rin gawin yan ng mga unbeliever. Kaya rin nila gumawa ng mabuti. Kaya kung ang gagawan mong mabuti, yung mabuti lang na tao, kaya rin gawin niya ng iba. Ano ang pagkakaiba? Dapat merong pagkakaiba. Amen? Yung katabi mo, mabait yan. Ngayon, ay bukas. Yung katabi mo, mahal mo yan ngayon. Ay paano bukas? Dapat mahalin mo pa rin yan. Kung minahal niyo yung pastor niyo, mahalin niyo pa rin. Amen?
Huwag yung pag masasakit na ang tama nyo, parang nawawalan na kayong pag-ibig, humihina tuloy yung inyong love gift. Amen? Hindi mo ba alam, pag nawala ang demonyo, may holiness at merong kayamanan. Wala na maghihirap na born again. Amen? Yung pangailangan mo, sagot ng Diyos. Kaya lang naman, minsan, para naghihirap ka pa, kulang, nadidemonyo ka eh. Sipin mo, marami mga milyonaryo naghihirap. Hindi sila nananatiling milyonaryo at mayaman. Bakit? Inaaksaya nila ang pera. Ikaw, pag pinayaman ka ba ng Diyos, nandiyan ka pa. Amen? You must walk in love. Nandiyan pa ba ang pag-ibig? Amen? Kaya kung ang iibigin mo, dapat yung hindi rin ka ibig-ibig, ibigin mo yan. Alam mo, pagka ikaw ay umiibig, nawawala yung pag-iisip mo sa kanya na masama. Iniibig mo na yon. Most people are more aware of the wrong done to them than they are the wrongs they have done to others. Meaning, mas marami na sanay tayo na ang mga tao ang laging focus kung ano ang nagawa sa kanyang masama. Pero yung tao na gumawa ng masama, nawawala na ng focus. Lagi na lang ang tinitingnan kung ano nagawa sa kanyang masama. Example, ikaw, durog na durog ng puso mo. Nahihirapan ka na. Kasi lagi mong iniisip yung ginagawa sa iyong masama. Isipin mo rin yung ginagawa mo masama. Yung ginagawa mo rin mali. Amen? Hindi yun, sabi nga, kapag kami puwing, ay ikaw na tumitingin sa puwing ng iyong kapwa, tingnan mo rin yung troso sa mata mo. Para makita mo yung puwing talaga na malinaw. Amen? So tayo, mahal tayo ng Diyos. Kaya yung pag-ibig ng Diyos nasa atin, kailangan lakaran natin ito. Deliverance po yan. Amen? Spiritual heights yan. So kapag nakikita ng Diyos na puno ka ng pag-ibig, pagmamahal sa kanyang gawain, iangat ka ng Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin sa mga tao, "Uy, palakpakan niyo ako, pagka ako sumayaw, kumanta ako, palakpakan niyo ako." Hindi ka na kinakailangan mag-contribute pa. Humingi pa ng mga palakpak sa tao. Amen? Kapag tayo lumalakad sa pag-ibig, yung demonyo lumalayo na. Hindi kayang kopyahin ng demonyo ang pag-ibig na ginawa ng Panginoon at ang nilagay na pag-ibig sa atin. Hindi niya kayang kopyahin yan. Amen? At di rin niya kayang kopyahin yung kabanalan at yung pagpapakumbaba. Walang demonyo na marunong magpakumbaba. Diyan bobo ang demonyo. Amen? Kaya kung di tayo marunong magpakumbaba, paano tayong magmamahal? Amen po? In Romans 5:8, pinapakita dito, tayo ay mahal ng Diyos. Nang tayo ay makasalanan pa. Romans 5:8, God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Amen? Ngayon na born again ka na, kailangan mo pa rin lumakad sa pag-ibig sapagat minahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan. Amen? Tingnan mo, ano ba ang pag-ibig? Sa 1 Corinthians 13 verse 5, God's love in us does not insist His own rights and His own way. Hindi mo i-insist yung karapatan mo. Hindi mo i-insist yung pamamaraan mo. Kung nandyan talaga ang pag-ibig ng Diyos, if you are walking in the love of God. Amen? For it is not self-seeking, hindi makasarili. Hindi yung lagi tinitingnan yung sarili. May mga tao, kaya hindi makalaya sa bitag ng demonyo ang focus sa sarili. Yung nagawang mali sa kanya. Yun ang focus. Lagi ka nakatingin sa nagawa sa iyong mali. Tingnan mo rin yung nagawa mong mali.
At tingnan mo rin yung pag-ibig ng Diyos na nasa iyo, na i-apply mo ba? Amen? Hindi resentful, hindi maramdamin, hindi mahilig maghinanakit. Hindi niya hindi niya iniisip na kailangan suklian ko rin yung masamang ginawa mo sa akin. Gagantihan kita, hindi po gumaganti ang pag-ibig. Ano man ang ginawa sa iyo? Hindi ka pa nga pastor. Maganti ka na sa pastor, malabang ka na. Amen? Paano kang gagawin pastor? Amen? Nandiyan ka pa lang sa leadership. Dapat sumuporta ka sa pastor, nagsasawa ka pa sumuporta. Samantalang nakita mo naman, itinuro sa iyo ang pagtunay na paglilingkod, matigas pa rin ulo mo. You are not walking in love pag matigas ang ulo. Dapat mapagpakumbaba ka. Walang holiness sa taong matigas ang ulo. Amen? Huwag mo intindihin yung sarili mo, huwag kang matakot. Yung iba natatakot gawin yung mabuti. Kasi iniintindi nila yung sarili nila, baka hindi maganda ang maging mangyari sa kanila pag gumawa siya ng mabuti, pag siya ay nagmahal sa Diyos. Kapatid, kapag nagmahal ka sa Diyos, huwag mo nang isipin yung sarili mo, ang Diyos na mag-iisip sa buhay mo. Hindi na ikaw, isip ka ng isip sa buhay mo, kukulangin ka rin. Amen? Bigyan mo ng puwang ang Diyos sa puso mo na pakialaman ka. Kasi nandyan ang pag-ibig sa atin eh. Lumalakad na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? And number 3, you must avoid undisciplined living. Kailangan disiplinado ang pamumuhay. Nung hindi ka pa born again, mas mabait ka pa. Ngayong hindi ka born again, parang hindi ka na disiplinado. Dapat pag na-born again, disiplinado. Alam ba yung mga taong disiplinado, marunong magkusang gumawa ng mabuti. Kinukusa mo yan. Amen? Hindi kayo na kailangang pinupukpuk ka pa para gumawa ng mabuti. Kusa mo na yung gagawin. At tinan mo, matutuwa ang Diyos sa iyo. At pagpapalain ka ng Panginoon. Ibibigay ang desire ng puso mo. Amen? At alam ng Diyos, kailangan ka pagpalain dahil gagamitin mo ang pagpapala para sa kanyang kingdom. Ikaw ay dapat kingdom investor. Hindi ka kingdom investor. Ini-invest, sinusumpa pa yung kingdom. No? Hindi disiplinado yung mga ganyan. Nagamit ka na ng Panginoon. Paggamit ka pa ulit sa Panginoon. Sa maayos sa paraan. Tumaas dapat ang buhay spiritual mo. Huwag magpakabobo. Yung mga taong hindi disiplinado, mga kampo ng demonyo. Kasi ang nagagawa nila, yung demonyo, impluensya. Kapag hindi disiplinado, na-impluensya ng demons. Ayaw ng demonyo na ikaw, pag na-born again, ay mamuhay ng isang maayos at disiplinadong tao, born again. Dapat meron tayong self-discipline. Amen? Magalang. Maayos, matuwid. Hindi yung nanloloko. Nagsisinungaling. Pumupunta pa rin sa masama. Binago ka na ng Panginoon. Magpatuloy ka sa pagbabago. Huwag mong i-stuck lang yung buhay mo na ganito na ako. Kailangan mong umangat pa. Kasi kapag hindi ka umangat, yung demons, nandyan pa rin para pestehin ang buhay natin. Wala naman trabaho niya. Sasaya ka sandali. Sa mga relasyon, pwede ka pasayahin ng demonyo na maling relasyon. Pero in the end, hindi ka sasaya. Lungkot na. Kaya ginagawa niya na may pinapakita ang demonyo na konting mabuti para ma-deceive niya ang tao. Amen? Dapat disiplinado pati labi natin, pati dila natin, pati isip natin. Hindi ka na napapasama
sa mga gathering ng mga tao, na mga negative gathering na ang pinag-uusapan, tao din. Ni slander, sinisiraan. Amen? Hindi mo naman masisisi na may mga tao na magdadala ng balita sa iyo na hindi maganda, pero dapat maging wise ka sa mga dinadala sa iyo. You must avoid undisciplined living para deliver ka. In Matthew 12:44, sabing ganon, I will return to the person I came from and find its former home empty, swept, and clean. Tinan mo, sabi ng demonyo, babalikan ko siya. Doon ako galing. Kasi hindi siya disiplinado. Amen? Pero pag nakita ng demonyo, ikaw ay disiplinado, ay hindi na ako pwede doon. Over and over, we have discovered that undisciplined lives provide access to demon invasion. Ini-invade niya yung tao. Gusto niya tumira doon sa tao, gusto niya bumalik doon sa tao, na born again ka na eh. Dapat masipag ka dumalo sa gawain. Hindi mo na kinukupit yung tithes mo kung kumikita ka. Amen? Generous ka. At kinakailangan mong gawin yan kasi disiplinado ka, pinapakita mo. I-avoid mo undisciplined living. Gawin mo yan sa church para pag uwi mo sa bahay mo at makita ka ng pamilya mo, sumama yan sa iyo. Kaya hindi makasama-sama sa iyo eh. Dito okay ka, pero pagdating sa bahay, konting kibot lang. Hindi na disiplinado yung uso mo, yung labi mo, hindi dila mo. Dati nga sumasama asawa mo, ba't ngayon hindi na? Kulang ka ng pagdidisiplina na pamumuhay. Amen. Kasi nagkakaroon ng access ang demons kapag hindi tayo disiplinado. Kahit pastor na tayo. Amen. If one expect to live and reach spiritual heights, he must strictly discipline every area of his life. Lahat ng aspeto ng buhay natin, lahat ng area ng buhay natin, disiplinahin natin. Yung katuwiran, kung di ko gagawin ito, hindi yan titigil. Bakit? Wala bang Diyos? Bakit? Hindi ka, sigurado ka, hindi ka matidemonyo, hindi ka mapapasukan ng demonyo, hindi ka ma-influence ng demons. Kaya tinan mo ang buhay. Born again na parang hindi totoong born again. Amen? Hindi makaahon-ahon. At intimidated pa. Amen? Minsan, hindi niya magawa yung dapat pagawa ng Panginoon. Nagdadalawang isip pa. Kaya yun, nangyayari, nagiging double-minded ang tao. And double-minded is a curse. Sumpa iyan. Amen? If one expect to live and reach spiritual heights, kailangan strictly, no? Every area of life natin disiplinado. Undisciplined thought or thought life can be seedbed for demonic infestation. Amen? Meron po tinatawag na demonic manifestation at meron din tinatawag na demonic infestation. So kapag ka ang thought life natin, hindi ito disiplinado, hindi mo pinapakontrol sa Diyos, at alam mo naman may pumapasok sa isip mo, may lumalanding dyan, at hindi yan disiplinado, merong seedbed for demonic infestation. Ibig sabihin, seedbed, punla, nakapagpupunla. Sa tanim, kailangan may punla para dumami, mag-multiply. So, ang demons nakapag-multiply. Amen. Hindi ka totoo nakapag-enjoy ng buhay born again. 50% na enjoy mo. Why not gawin mo 100%? Na ma-enjoy mo ang pagiging born again. Ang pagiging born again na kabataan, pagiging born again na nanay, pagiging born again na tatay, pagiging born again na anak. Amen? Yung kapitbahay mo, pagsubok yan sa iyo kung mayroon niyang ginagawang hindi mo nagugustuhan.
Pero kailangan disiplinado ka, pati isip mo. Amen? When a man is born again, his mind is not instantly renewed. Totoo po yan. Hindi naman overnight bago na kagad ang isip natin. Pero sabi ng Romans 12 verse 2, the renewing of the mind comes through programming the mind by the Word of God. Pinoprogram yung mind natin by the Word of God. Sabi ng Romans 12 verse 2, para ma-transform tayo, hindi lang in words, kundi in action, transform tayo, living transform. Amen? Buhay na binago. Buhay na patotoo. Yung buhay natin, ito ay buhay na patotoo. We are the living Word of God. Amen? The living testimony of God. Buhay na patotoo. May patotoo, hindi naman buhay. Amen? Dapat nakaprogram ang isip mo by the Word of God. Hindi ko sino man magpo-program niyan. Hindi ang asawa mo. Pero okay lang, tanggapin mo yung payo ng asawa mo. Pero kung asawa mo, parang hindi naman by the Word of God yung sinishare niya sa iyo, sarili lang niyan, rebukein mo niya. Sabihin mo, I rebuke you in Jesus' name. Oh. Amen? Kasi dapat ang mga asawa, mga lalaki, dapat head ka, mas mataas yung spiritual mo. Dahil pag hindi mataas ang spiritual life mo, wala ka sa spiritual heights, yung asawa mo hindi yan basta-basta mag-respect sa'yo, lalo na pag matalino ang asawa mo at may pera. Amen? So many Christians or many believers live defeated, discontent, depressed, and discouraged life. Why? Simply because their minds are filled with garbage fed them by the devil. Ang mga Kristiyano na natapunan sila ng mga basura ng demonyo na pinakain sa kanila. Kaya sila ay discontent, sila ay defeated. Amen? Sila ay discouraged. Amen? Discontent. Kasi nga, napakain natapunan ng basura, pinakain ng demonyo. So pagka tayo ay merong undisciplined thought or action, may garbage na ilalagay yan. Kapag disiplinado naman ang ating isipan, wala yung basura na tatanggal yan. Amen. Sabi ng Philippians 4:8, anong dapat nating isipin? Ano dapat ilagay sa isip? Ano ang dapat isa-isip? Ang mga bagay na pure, ang mga bagay na true, ang mga bagay na just and lovely, mga bagay na honorable, mga bagay na good report or virtue o mga nakakapagpapuri sa Panginoon, ilagay natin sa isip natin. Kapag hindi yan na ilagay, hindi mo madidisiplina sarili mo. Through a lack of discipline, Satan is able to build strongholds in our minds. Maglalagay yan ng strongholds. Pag sinabing strongholds, yan yung mga residing on the mind. Amen? Nakatira na yan sa isip niya, na ayaw niya na maalis. Strongholds yun, kahit mali. Kaya anong sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 10 verse 4, renew your mind. Amen? The weapons we are fighting are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ika-cast out natin lahat ng mga imahinasyon natin na ito ay kontra kay Jesus, kontra sa Diyos. Ika-cast out mo yan. Amen? Casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of Christ. Dapat ang ating kaisipan, we must bring our thought to the total obedience of Christ. Huwag partial obedience. Tingnan mo si Saul. Sumunod nga si Haring Saul. Partial obedience. Hindi rin kalugod-lugod sa Panginoon. Baka marami pa rin mga born again, yung obedience partial. At marami pa rin mga born again, yung repentance hindi po genuine. Nahiya lang siya para mabalik lang siya kagaya ni Saul. Amen?
Marami rin mga man of God, makikita mo sa Bible, si Pedro pagkatapos ng prophecy na demonyo. Amen? So kung hindi tayo disiplinado, wala yung, hindi tataas yung buhay spiritual natin. Kailangan i-desire mo yan. Matatapos na naman ang 2024. Di mo na mapipigilan ang 2025. Tumaas ba ang buhay spiritual natin? Eh yung gasolina tumataas eh. Minsan bumababa. Hindi ka na maggasolina. Ngayon bumaba ang mga diesel. Bumaba ang mga gasolina ngayon, mga langis. O siyempre, medyo gaganda buhay natin. E pagkatapos niyan, tataas na naman yan. Eh, hindi naman tayo gasolina. Dapat tayo pataas ang pataas. Hindi taas baba. Dahil di ka naman gasolina. Amen? Sabi mo sa tabi mo, hindi ka naman gasolina. Huwag kang masanay na ang buhay spiritual mo tumataas at bumababa. At sasabihin mo, okay lang yan, ganyan talaga ang buhay kasi may pagsubok, kasi may kahinaan ako, kasi natukso ako, kasi natrap ako. Okay lang yan. Hindi okay yon. Kahit nangyayari sa iyon, huwag ka pumayag na okay yon. Amen? I-program pa rin ang isip natin by the Word of God. Ay yung mga cellphone nga, yung mga cellphone o kaya mga computer may reprogramming para magamit at maayos. Pag naayos, agagamit ulit. Eh paano ka magagamit ng Diyos? Kung di ka disiplinado, inggiting ka pa, mainggiting ka pa. Amen? Mahilig ka pa magselos. Mahilig ka pa manakit ng kapwa mo. Pag ikaw nasasaktan, tahimik ka. Kinikim-kim mo yung sama ng loob. Imbis na, isiwalat mo sa Diyos, kung kani-kanino mo sinisiwalat yung sama mo ng loob. Kung kani-kanino mo kinukwento, hindi ka disiplinado pag ganyan. Magkwento ka na magkwento sa Diyos para tumagal ang panalangin mo. Baka kulang ka sa prayer. Kung kani-kanino nagkukwento. Amen? Hindi tuloy tumataas ang buhay spiritual. Ang dami mo nang ginawang mission. Ang dami mo nang ginawa sa church. Ang dami mo nang naitulong. Pero ba't ganyan ka pa rin? Pandak ka pa rin. Amen? Tingnan mo si David. Yung psalmist na si David, sabi niya, emotional excesses were not of God because they hindered his praise ministry to the Lord. Amen? May excess yung emotion. Sobra-sobra yung damdamin mo. Umaapaw yung damdamin mo, pagdaramdam mo. Okay lang, maramdaman mo yan, pero yung umaapaw yung pagdaramdam mo, kung kani-kanino na lang tatapon yan. Dahil ikaw may pagdaramdam ka, kung kani-kanino na lang matatapon yan, hindi mo namamalayan. Ang pinanggalingan, you are living undisciplined lifestyle. Amen? Pwede ka pa magbago. Napakahaba pa ng panahon. Amen po? Sabi ni David, bakit ako mahapis? Bakit ako mababahala? Muli ako magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Amen? Tiningnan niya ang Diyos, hindi niya tiningnan yung kanyang sarili. Na marami sa naging pasakit din. Marami din siyang nangyari sa buhay niya na hindi niya kayang tanggapin. May mga kaaway siya. Pero sabi niya, ba't ako mahapis? So alam niya, yung emotional excess, na po, hindi ito sa Diyos. At mahadlangan ang kanyang pagpupuri. Di ba masarap yung pumupunta sa church? Masarap may experience yung umaawit, yung message ng kanta. Ikaw na lang mag-isa nandyan, tapos napapaiyak ka na. At nararamdaman mo, niyayakap ka ng Panginoon. At tapos sinasabi mo, Lord, magbabago na po ako. Di ba mas maganda naman yung kaysa naman pumunta ka sa church pagdating mo sa church? Tapos, huli ka pa dumating.
Pagdating ng uwian, ikaw pa yung mabilis tumatakbo. Ayan. Hallelujah. Hindi dapat na nahadlangan ang pagbupuri natin sa ating tagapagligtas, sa ating Diyos. Amen? Huwag kang mabahala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mabahala. Amen? Kahit pagkain, hindi mo dapat ikabahala. Ang iinumin mo, ang kakainin mo, huwag mo dapat ikabahala. Huwag kang matakot na kapag hindi mo tinulungan yung isang tao, yung isang kamag-anak mo, ano ka na, nga. Hindi, ganoon. Amen? Huwag kang matakot na kapag hindi mo na napuntahan ang negosyo mo, nga ka na. Huwag kang matakot pagkatiwala mo sa Diyos, pero huwag mo rin pabayaan. Ipanalangin. Amen. Disciplined emotions are healthy emotions. Amen? Palasak na yung sinasabi kasi nila na, kasi kaya yung puro emotion, walang devotion. Minsan may devotion man, kaya lang may demonyo. kaya puro emotion pa rin. Undisciplined emotions are channels filled with the darkness of jealousy, hatred, anger, fear, hopelessness, self-pity, and depression. Yan po nangyayari. Kasi yung emotion natin, hindi natin makontrol. So, mangyayari, selos ka ng selos. Bakit siya? Kadalasan ganyan pa sa church eh. Ako, ang tagal ko na, pero siya bago pa lang dito, hindi ako pinapansin. Bakit ako? Masipag ako. Pero konting mali ko lang, ako kagad napupuna. Amen. Emotion mo yan eh. Talagang darating yan. Yung persecution. Tsaka intimidation. Pag nasa deliverance ka. May persecution. So, dapat disiplinahin natin para mawala yung demons of anger, demons of hatred, demons of fear, demons of hopelessness, demons of self-pity, and demons of depression. Dapat mawala yan. Huwag ka maawa sa sarili mo. Huwag mo kaawaan ang sarili mo. Huwag mong sabihin, kawawa ka naman. Lagi ikaw na lang ang napupuntirya. Lagi ikaw na lang ang napapansin, kawawa ka naman. Anong kawawa? Buti nga, lagi ka may tama eh. Mambalato ka. Amen. And last, so nalaman natin, kailangan ang repentance promptly. Nalaman natin, kailangan walk in love. Nalaman natin, kailangan i-avoid natin ang undisciplined lifestyle or living. And last, ito po, maganda ito. Kasama dito yung mga family natin. Hindi po pwedeng yung family mo wala sa deliverance. You must get your family in divine order. Kung ang family natin wala sa ayos, kapatid, merong demons na maglalagay ng infestation. Amen? You must get your family in divine order. Matthew 12:45, then the Spirit finds 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live. And so that person is worse off than before that will be experienced of this evil generation. So, apektado. Amen? Yung buhay, yung henerasyon natin, yung mga lahi natin, naapektuhan sila. Okay lang ba sa iyo yan? Na yung demonyo, pag lumabas, papasok, naglalaro lang ang demonyo sa buhay ng family natin. Wala sa order eh. Amen? Ipinapag-pray natin sila. Sinishare natin ang Word of God. Yung mga natutuhan mo dito, hindi pag-uwi ng bahay, tulog ka kagad, pag-uwi ng bahay, kung ano ng mga trabaho mo, kabisihan mo. Harapin mo yung pamilya mo na hindi nakikinig ng salita ng Diyos, na hindi dumadalo. Amen. I-share mo ang katotohanan sapagat sabi ni Jesus sa John 12:32, you will find the truth, and the truth shall set you free. Para lumaya sila. Ang katotohanan na magpapalaya.
Amen? Tingnan mo. Sa Psalms 112, verses 1 to 3, sabi dito, Blessed is the man that feareth the Lord. The generation of the upright shall be blessed. Ikaw na family, ikaw na head of the family, dahil ikaw ay delivered, walang demons, yung heights, spiritual heights mo, ay naroon, nasa level, yung generation mo, magiging blessed. May isi-share mo. Pag isinishare mo. Amen? The generation of the upright shall be blessed. Ano pang sunod? Pag sinabing blessed, nandun yung wealth, nandun yung riches, shall be in His house. Hindi ka na aalis sa bahay mo para maghanap ng wealth and riches, kundi pag ikaw ay nasa bahay mo, dahil galing ka sa labas, may uwi kang wealth and riches. At nag-i-stay ang wealth and riches, hindi nananakaw ng demonyo. Amen? Get your family in divine order. Pag may demonyo yan, demon order yan. Demon's order. Pag hindi yan delivered. Amen? Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endure forever. Tingnan mo yung henerasyon ng pamilya kung ayos lang itong mga tatay. Yung mga nanay. Ang tatay, siya ang head. God has a special plan to protect families from the assaults of Satan. Pag sinabing assaults, sa ginagawang pangsusuya ng demonyo. Sinusuya niya. Amen? Sinusuya ng demonyo ang mga family. Nilalagyan ng sumpa. Ginugulo. Amen? Tinataniman ng mga galit. Naglalagay ng mga kaguluhan. Manggugulo si Satan Pero yan ang special plan of God na proteksyonan ang family. Pero kung wala ito sa divine order, where is the protective hand of God? If our family is not in a divine order, where is the protective hand of God? Tingnan mo si Jabez. Ano sabi ni Jabez sa kanyang prayer? Let your hands be with me. Enlarge my territory. Para walang demonyo. Amen? Sabi niya, na maaaring makagapi sa akin. O makagawa ako ng mga kademonyuhan. Amen? The husband in headship under Christ. Dapat ang mga tatay, ang kanilang pagiging head, nasa ilalim ni Kristo. The wife in submission to her husband as to Christ. Kung paano ang asawang babae nagsasubmit, amen, na nakagaya ng itinuturo ng ating Panginoong Hesus na pagpapasakop ng babae sa asawa niya. At ang mga children naman o mga anak in respect toward their parents in the Lord. So, nasa divine order. Kasi asawa mo, sa bahay. Sa asawa mo, nagtrabaho. Ano gagawin mo ngayon? Dahil trabaho sila ng trabaho. Buti kung ang trabaho malayo, okay lang. Pwede pag nag-video call kayo, sabihin mo, ngayon, nandyan lang siya. Amen? Ayaw ng demonyo na ang family mabuo. Pero ang gusto ng demonyo, ang family masira. Amen? Ayaw niya mabuo. May plano siya kasi gusto niya masira. Siya ang destroyer ng family. Amen? Kaya tinan mo, minsan may mga tinatawag tayo mga single mom. Lumaki yung bata. Pero tinan mo, pag lumapit siya sa Panginoon, effect yun. Magiging maayos yung bata. Amen? Children, dapat gumagalang sa magulang as their parents in the Lord. Households who understand, accept, and adopt God's family order live above the striking influence of demons. Kung naiintindihan lang ng pamilya at tinatanggap lang ng pamilya, no?
at kanilang ginagawa yung divine order, yung God's family, sila ay nabubuhay sa ibabaw ng mga impluensya ng demonyo. Natatapakan nila yun, na-overcome nila yun. Amen? Kaya tinan mo, minsan tayo, pag-uwi natin sa family natin, parang nakaka-discourage naman. Ikaw, galing ka sa church, pag-uwi mo, ang lalaki na ng anak mo, hindi man lang nagsaing. Gutom ka, dahil tumalong ka nagpuri, yung bahay, hindi man lang nalinis. Pag-uwi mo, ang dumi ng bahay, ang dami mga gagawin hindi ginagawa, wala sa divine order. Amen? Sabi na Romans 14:17, the kingdom of God is not a matter of eating or drinking. Hindi ganon ang kaharian ng Diyos, hindi ganon ang pamilya na gusto ng Diyos. Hindi ganon ang mga divine order dahil nandun ang eating and drinking. But righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. Dapat ang family natin, nandun ang righteousness, nandun ang peace, at naroon ang joy na galing sa Diyos. Masayang pamilya na galing sa Diyos. Ang mga tatay, ang pinapakain niya sa pamilya niya, pinagpaguri niya galing sa malinis na pamamaraan. Hindi galing sa kung ano-anong mga ginagawang para lang kumita. Amen? Pwede tayong payamanin, pasaganahin, maging masaya ang pamilya natin, may kapayapaan sa maayos na kinikita ng family o pinagkukunan natin ng blessing. Oh. So, nagulat kayo, no? Amen. Patungkol sa family. Amen. Nakakasyak nga talaga pag pinag-uusapan yung divine order. Yan, pumuputok na, no? Hallelujah. Ano yung ibig sabihin, warning? Praise God. Wala na bang putok? Amen. Puri ng Panginoon. Tingnan niyo po, dapat ang family, kagaya ng sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Isa lang ang paglilingkuran mong Diyos. Dapat ang pamilya pag-araw ng linggo, nasa church. As much as possible, hindi na dapat nagtatrabaho. Amen? At dapat ang mga church leaders, kung magtatrabaho man, hindi makakain ang linggo. Nagkatrabaho ka nga, pumasok ka naman ng linggo. Dati, kumakanta ka pag linggo. Dati, nagpe-preach ka pag linggo. Sumasayaw ka pag linggo. Asan ka na pag linggo? Nag-aalok ka ng mga produkto. Gumagawa ka doon sa kumpanya. Kasi gusto mo ng pera. Amen. So that is the trap. Ito ay bitag para bulagin ng demonyo, mga family. Hindi nila makita yung liwanag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, the word is a lamp unto thy feet, and light unto thy path. Ang salita ng Diyos, tanglaw. At liwanag ito ng buhay natin. Kapag ka ang pamilya ay walang salita ng Diyos, hindi nakasentro sila sa salita ng Diyos, walang tanglaw yan, walang liwanag yan. Malabo yan. Amen? Malululong lang yan sa bisyo. Tuturuan lang ng demonyo magsigarilyo, magsugal, makipag-live-in. Walang light. Walang liwanag. Walang tanglaw. Yung dadaanan niya, hindi niya nakikita kasi binulag siya. A family must be in divine order. Magsaserve ang family kay Lord. Wala exempted. Amen? Kung bata pa lang yan, nahubog mo. Nahubog mo na yan eh. Oh, there's something wrong. Amen? What's wrong with you? Amen? Is there demons? May demonyo ba dyan? Oh, devil, bow in Jesus' name. May distraction. Amen.
Baka nakagalit ang demonyo, no? Hindi mo na natin pinagbibintangan. No? Baka lang, nagagalit sa pinipreach natin. Na-expose ang demons. Kasi hindi alam ng mga family na may demonyo na sa bahay nila. Akala nila payapa pa yan. Wala namang righteousness in the Holy Ghost. Wala namang peace in the Holy Ghost. Wala namang joy in the Holy Ghost. Andun lang, masaya lang because of eating and drinking. A family must be in divine order. Marahil ngayon ka lang dumalik. Ito pa ang narinig mo mensahe. Babalik ka pa kaya? Dumadalo ka na nga, bumabalik ka, parang tinatamaan ka pa. No? Amen. Huwag kang lalayo, kapatid. May nakahanda ang Diyos na magandang plano sa buhay mo. Amen? Hindi pa yan ang totoong buhay mo. Marami pang pagpapalang darating sa buhay mo. At ang pamilya mo, darating ang panahon, maglilingkod sa Diyos. Mahalin mo lang siya. Maging disiplinado ka. At kailangan wala ring natitirang kasalanan sa buhay natin. Labas mo lahat yan, walang ititira. Amen? Sabihin natin, labas lahat. Walang matitira. Amen. Labas lahat ng kasalanan. Walang ititira. Kasi kapag hindi mo yan nilabas, hindi ako kukunin ng Diyos, hindi yan aalisin ng Diyos. Hindi naman aagawin ng Diyos sa iyo yung ginagawa mong kasalanan eh. Dahil hindi ka naman bata na, kapag sumusubo ka ng lupa, ay gaganunin ng nanay mo. Huwag mo kainin niya marumi, hindi ganun ng Diyos. Ikaw mismo magkukusa dahil hindi ka na bata. Kapag kami pumapasok na marumi, ikaw na mismo mag-isip, hindi ka na bata. Amen? Hindi dapat tatanggapin, kahit masarap yan. Amen. So, before we close, these 4 steps of spiritual heights is a protection against demons returning. Walang pwedeng bumalik na demonyo. Amen? Hindi mo pwedeng sisihin din yung iyong deliverance, gagamitin ng Diyos yung pananampalataya ng iyong kapwa. Pero dapat, para ma-maintain mo, gamitin mo rin ang sarili mong pananampalataya. Yung salvation sa pananampalataya din. Ikaw nananampalataya kang tagalangit ka. Tapos may demonyo. Kailangan maniwala ka rin. Panampalatayanan mo, ang demonyo lumalayas. Hindi ka matatouch ng demons. These steps fill the believers with the things of God. Once demons are cast out, a person must be filled himself with the opposite from which he was delivered. Ano po ibig sabihin? Kung saan ka na-deliver, na mga masasama na yan, at yan ay nawala na, dapat ikaw, opposite dyan. Halimbawa, kasalanan, kasinungalingan, anong opposite niyang? Katapatan. Filled mong sarili mo ng katapatan. Yung kasalanan, filled mong sarili mo ng kabanalan. Yung hindi ka disiplinado, filled mong sarili mo. Fill the house of God. Amen? Huwag na yung umalis na yun. Ang magpupuno ulit, iba na dapat. Amen po? The bottom line for living above the demon's line is doing what God says. Yun lang po. Ano ba sinabi ng Diyos? Wala ka na dapat kontra, wala ka na dapat salang-alang. Pag mali, mali. Itama ang maling relasyon. Itama ang maling paniniwala. Di pa naman tapos Amen? Itama ang maling paniniwala. Itama ang maling relasyon. Mahirap man ang mararanasan mo, pero naitatama ka. Di ba mas gusto mo naman yung kahit na ikaw ay operahin o biyakin ang tiyan basta lalabas yung bata? Kaysa naman nandyan yung bata. Kahit magkano ang gastos,
Gagawa ka ng paraan para lumabas lang yung bata. Kung yun ay dinidesire mo, kahit na mahirapan ka, basta lumabas yung demonyo. Amen. The devil is out to destroy every life possible. Gusto ng demonyo masira. If he can disturb a man or deceive a man into disregarding and disobeying God's word, he can destroy that life. Pag nadaya ng demonyo ang isang tao na hindi niya pinapakinggan ang mga salita ng Diyos, hindi niya pinapaniwalaan, pag yan ay nalagay sa isip ng tao, kaya niyang sirain ang buhay ng tao. Masisira ng demonyo ang buhay ng tao pag hindi naniwala sa Diyos. Kahit na gaano pa siya kabait. There is a place in the Spirit of God where we can dwell safely. Amen? Andun dapat tayo sa presensya ng Panginoon. Ligtas tayo doon. Nasa pag-iingat tayo ng Diyos. No destroyer can touch us when we experience a spiritual heights. Amen? Hindi ka na pwedeng i-touch pa ng demons. Kasi nasa mataas ka na. Kagaya ng mga snakes and scorpions, sila ay mga demons. At ang sabi ng Panginoon, meron kang authority. Pero kung wala ka sa spiritual heights, at hindi ka umaabot ng 10,000 feet na distansya sa kanila, kaya ka pa niyang abutin. Kailangan lumayo tayo ng lumayo para lumaya tayo. Kung hindi ka lalayo sa demonyo, hindi ka lalaya. At tayo hindi makakalapit sa Panginoon. We cannot say that the devil flee without resisting the devil. Amen? James 4:7, resist the devil. Pag pinalayas mo ang diablo, at sinabi mo, diablo, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, gamitin mo yan. Pero pag sinabi mo, diablo, dito ka lang, ay masunurin yan. Gustong-gusto niya yan. At ang ayaw ng demonyo na pinapalayas mo siya. At sasabihin niya, bahay kita, matagal na ako sa iyo. Matagal mo nang ginagawa yan. Even in the business. Hindi pwede kasi sinungalingan. Malugi ka na kung malugi, bumagsak na kung bumagsak ang negosyo mo, sa katotohanan at katuwiran naman, kaysa naman ang negosyo mo umaangat sa kasinungalingan at pandaraya. Ganon din ang buhay natin. Umaangat ka nga, gumaganda nga ang buhay mo sa tingin mo, pero may katotohanan ba behind? This is a challenge, brothers and sisters. You must repent promptly. Amen. Walk in love. Lumakad tayo sa pananampalataya. Discipline our lifestyle. And put in divine order our families.